Mabuhay tayo lahat. Magandang umaga po. Secretary Marojas, Secretary John Abaya, siyempre pinakabata ho sa kabinete, Secretary Prosi Alcala, yung hinihintay ho namin na sumama sa amin sa executive, Senator Panfilo Lacson, galang-galang na Manong Ayong Maliksi, sa pong masugid na kakampi natin sa Kongreso, Manong P.D. Barsaga, siyempre sa pahong kakampi natin masigasig, Congressman Roy Loyola, galang-galang na kasama natin Manny Maliksi, ating po mga kandidato para senador sa darating na halalan, Risa Ontiveros, nakakatanda po sa aking pinsan ko si Bam Aquino, ating pong kandidato bilang Vice Governor ng Cavite, Ronald J. Lacson. Mga kandidato natin para kinatawan sa Cavite, Boy Blue Abaya sa 1st District, Jesse Castillo sa 2nd District, Alex Advincula ng 3rd District, siyempre ating matagal na rin kasamaan si Manong Osboy Campania, ating pong kandidato sa 7th District, si Bambol Tolentino. Galang-galang na Mayor Nonong Rica Frente. Sa mga nagaruga sa atin sa Kongreso, si Manong Del Abaya. Attorney Rafael Rodriguez. Ating po mga kasamaan sa partido dito sa Cavite, fellow workers in government, honored guests, mga minamahal ko pong kababayan, maganda po talaga umaga at nakita ko na naman kayo. Alam mo niyo, malaking bahagi po talaga ng ating tungkulin bilang Pangulo ang bumisita sa iba't ibang bahagi ng bansa upang ipabatid kung gaano nakalayo ang narating ng tuwid na daan. At saan man po tayo mapadpad, kapansin-pansin ang init ng pagtanggap ng ating mga kababayan. Pagkalapag ko nga po kanina dito sa Cavite, sa kabila ng paghihintay sa ilalim ng araw, talagang nangingibabaw po ang kakaibang sigla at nakakatabang pusong pagsalubong ng mga Caviteño. Kaya ulit, maraming salamat po sa suporta at pagkalinga nyo. Narito po tayo ngayon upang suklian ang tiwalang ibinuhos ninyo sa ating administrasyon at upang matiyak na hindi mapupunta sa wala ang lahat ng ipinupunla nating reforma. Mulat naman po tayong nalalapit ng halalan. At bilang aming mga boss, kailangan ninyong humarap sa isang sangandaan. Simple lang naman po ang inyong pagpipilian. Sa isang ruta, ang landas kung saan pansariling kapakanan ng mga opisyal ang nanguhuna, habang naiiwang nakalugbok sa kahirapan at kawalang pag-asa ang buong Cavite. Sa kabilang ruta naman ay ang tuwid na daan kung saan walang pag-aalinlangang naglilingkod ang inyong mga pinuno para matyak na ang buhay ng mga taga Dasmariñas, ng mga taga Bacoor, ng mga taga Imos, ng mga taga Carmona, Alfonso at Silang Ternate ay talagang mas magiging mapayapa, maunlad at mas kapaki-pakinabang. Sa mga tuwid, ang kinabukasan po ng buong Cavite ay nakasalalay kung gaano kahusay kumilatis ng mga tapat na pinuno ang mga Caviteño. Alam po nyo, dahil naman kinilatis nyo ako noong 2007 at binigyan ng pagkakataon. At noong 2010 ulit, na lalo pang mas matingkad ng inyong suporta, bilib talaga ako sa pagkilatis nyo dito po sa Cavite. Bilang inyong Pangulo po, may mahigit 3 taong ko pang ititimon ang bansa natin. Wala naman po siguro may gustong magkaroon ng mga opisyal na laging taliwas ang pagsagwan sa atin.
lalo na kung ang gusto nila ay basta lang makakontra nang wala namang ipinipresentang solusyon. Makakausad lamang ang Cavite at ang buong bayan kung sabay-sabay at magkatuwang tayong nagmamarcha sa tuwid na daan. Hindi nag-uunahan, hindi nagtutulakan, hindi naghahatakan, mga tapat na kakampi ng taong bayan. At mga tunay na tuwid na lingkod ng bayan po ang ating kailangan. Ngayon, kung meron man pong isang probinsya sa Pilipinas na talagang bukal na magagaling at matitinong pinuno, siguro isa na po sa nangunguna ang Cavite. Nangunguna po siyempre dyan si Manong Ayong Maliksi. Total naman, papakapal na ho ako ngayon. Humihingi ako ng suporta sa inyo. Di hiniram ko na ho si Jun Abaya. No? Susunod ho si Ping Lacson. Si Manong Ayong ho, hindi ko muna hihiramin sa inyo. No? Gaano man po kahirap ang pinagdaanan ni Manong Ayong sa kanyang buhay, hindi ito naging hadlang upang makapagtapos siya sa pag-aaral at ialay ang mahigit 1 dekada ng kanyang buhay para tapat na paglingkuran ng Cavite. Nakilala ko po si Manong Ayong noong pang panahon ng Marcelo. Bagay, pareho pa kaming bata noong panahon na yun. Snap elections po noon at kahit pa alam nilang tagilid na sila sa laban dahil sa pandaraya at makinarya ng mga nasa poder, nangibabaw pa rin po ang kanyang dedikasyon ipaglaban ang tama. Ang sabi ni Manong Ayong sa aking ina, Ginang Aquino, ibubuhos po lahat namin ang aming makakaya. Ngayon po, tiyak akong handa pa rin rumiresponde para sa Cavite si Manong Ayong at sigurado akong ibubuhos niya ang lahat ng kanyang makakaya para sa tapat na pamamahala. Malinaw naman po yan sa mga nagawa niya nang siya ay maglingkod bilang inyong gobernador. Matapos ang kanyang termino, tinitingala ang Cavite bilang isa sa fastest growing provinces ng bansa. Gayun din ang pagbaba ng inyong poverty incidence. Ganyan po dapat paglingkuran ang mga Caviteño. Iyan po ang tatak ng maliksing serbisyo. At mataas ang aking kumpiyansa. Ang ganitong uri ng paglilingkod ay saring umiiral at nananalatay sa iba pang Caviteñong kabalikat natin sa tuwid na daan, gaya ni Jay Lacson, Boy Blue Abaya, Jessie Castillo, Alex Advincula, si Roy Loyola, si Osboy Campanya, si Bambol Tolentino. Siyempre po, hindi magpapahuli si P.D. Barsaga. Sila po ang titiyak sa patuloy na pagangat ng lalawigan ng Cavite. Kitang-kita naman po sa kaliwat kanang programa at proyekto kung gaano nating kamahal ang Cavite. Nariyan ang Bangkal GMA Bridge sa Dasmariñas. Mababagtas na rin po ang mas pinalawak na Governor's Drive sa lungsod ng 13 Martires. Gayun din ang Danghari SLEX Link Road na magkokonekta sa Bacoor at SLEX. At siyempre, nananabik na po tayo sa taong 2015. Hindi ho dahil isang taon na lang ako manunungkulan. Kung kailan hindi lang natin mapapabilis ang biyahe mula Baclaran hanggang Bacoor, kung hindi madadagdagan din ng 250,000 na pasahero ang maisasakay kada araw dahil sa LRT Line 1 Cavite Extension. Hindi po tayo titigil dito. Bubuo pa tayo ng iba mga programang talagang magpapagaan sa buhay ng mga minamahal nating taga-Cavite at mas mapapabilis ito. Kung tunay na makakampi natin ang ihahalal ninyo at hindi mga pabigat sa ating landas ng pagbabago. Muli ako nananalig sa lakas ng sambayanan. Muli akong umaasa sa mga Caviteño. Huwag nating hayaang maging atrasado ang ating bayan. Umuusbong na po ang bunga ng mga ipinunla nating reforma sa unang 2 kalahating taon sa tuwid na daan. At makakatiyak tayong mas lalago pa ang mga ito kung papanig tayo sa tama at makikipagbayanihan tayo sa landas ng tapat at mabuting pamamahala. Paalala lamang po, asahan na po ninyong
may mga nagpapanggap at may mga nakikisakay di umano sa ating krusada. May mga nakikisuot ng kulay dilaw pero hindi tiyak kung anong kulay ang nasa loobin. Huwag po tayong umasa sa tsamba. O sa agimat o anting-anting. Matuto po tayong kumilatis na mga susunod na lider ng bansa upang matiyak na arangkada tayo sa katuparan ng ating mga pangarap at hindi na kailanman lumis pa. Magtiwala po tayo sa tapat na paglilingkod at sa serbisyong nag-aalab, may prinsipyo at siyempre may liksi. Bago po ako magtapos, siyempre isang demokratiko po tayong bansa. Ang nagdidesisyon para sa lahat ay ang nakakarami. Kumpara po nyo ang lumipas na 9.5 taon na iba ang naglilingkod raw sa inyo. Ikumpara nyo sa halos 2 taon, 8 buwan nating paglilingkod. Isipin po nyo yung mga dumating na at parating pa na tulong sa buhay po nyo. Bakit magagawa namin sa 2 higit kumulang kalahating taon at hindi magawa nung pinalitan namin sa 9.5 taon? Kayo ho magsasabi. Mas maliwanag na ba ang kinabukasan natin dahil nasa tuwid na tayo o hindi? Husgahan nyo kami, makita po natin sa Mayo. Magandang araw po sa lahat. Maraming salamat po sa inyo.